Eto, pag-usapan natin si Torre. May bagong sitcom. Ang lupit mo, Torre. Sige, sige. Bawal na ang mataba sa PNP. Ang hindi papasa sa fitness test, huwag na rin daw umasa sa promotion. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Ang tindi ni Torre, no? Kay Torre, para ka ma-promote, paramihan ng huli at kailangan yung huli mo may affidavit. Pangalawang kondisyon, huwag ka nang umasa sa promotion. Kahit marami kang huli, basta mataba ka. Di ba? Yan yung mga sinasabi niya. Hindi galing sa akin yan, galing kay Torre. Kay Torre, bawal ang mataba. May tanong ako sa iyo, Torre. Bawal ba ang adik na politiko? Hindi, kasi ang higpit-higpit mo eh. Gusto ko lang malaman kung double standard ka. Kung ang kinakayan-kayanan mo lang yung iba. Paano kung ang politiko adik? Huhulihin mo ba? Sabi, Coach Soli, hindi naman niya hawak yun eh. Pulis siya. Oo, ang inahawak niya yung disiplina sa mga pulis. Yung promotion ng mga pulis. Yun ang hawak niya dahil siya ay Chief PNP with the capital P. Chief PNP. Pero miski na, di ba dapat hinuhuli din yung mga adik? Lalong-lalo na kung sila ay nagdodroga doon sa hindi dapat na tamang lugar. Pangalawa, saan nila kinukuha yung droga nila? Illegal yan. Galing ba sa ibang bansa? Sila ba ang nagluto niyan? Tanim ba nila sa bakuran? Galing ba yan sa sindikato? Galing ba yan sa drug lords? Diba? So dapat, hinuhuli mo rin yung mga adik na politiko. Ang tanong kaya, Torre, kaya mo bang hulihin pagka meron adik dyan sa mga pulis? Kung kaya mong hulihin yung mga adik sa mga pulis, kaya mo ring hulihin yung mga adik na politiko. Sabi nga nila, magaling ka sa hulihan. Di ba? Sabi nga si Cayetano ba nagsabi nun? Magaling sa hulihan. So kung may nilabag na batas ito, si Torre, kriminal na ginawa, lalo na yung kidnapping kay Tatay Digong, sinong huhuli kay Torre? Di ipahuli mo si Torre kay Torre kasi magaling manghuli. Di ba? So, sinong huhuli? Torre. Gusto ko lang marinig. Gustong marinig ng taong bayan kung ipokrito ka o hindi. Kung double standard ka o hindi. Kaya mo bang hulihin ang mga politikong adik? Yun lang. Kasi alam mo, ang dami mo ng papel eh. Hindi ko alam kung ikaw ay gagawa ng pelikula. Napakaingay mo sa media. Ang hilig mo magpa-interview, ang hilig mong gumawa ng issue. Kung meron kang plano sa mga pulis, hindi mo kailangan ina-announce parati. Mr. Announcement ka eh. Naku, meron akong kaibigang ganyan. Mr. Announcement ang tawag ko. Bakit? Ang hilig niya, basta may bagong balita, gusto niya siya mag-a-announce. Tawag ko dyan, Mr. Announcement. Mr. Announcement ka. Lahat na lang, kailangan mong ilabas. Baka mamaya sasabihin mo, si Torre, 4 na beses kumain. Si Torre, nagda-diet, 1 beses lang kumain. Si Torre, nagja-jogging, araw-araw, sa harap ng KOJC. Si Torre, nag-gym araw-araw. Lahat na lang, Torre. Kailangan mo ibalita lahat yan? Gawin mo na lang yung trabaho mo. Do it quietly and efficiently. Baka puro ka announcement, puro illegal naman yung panghuhuli nyo. Ano magagaya ng mga pulis mo? Sasabihin mo, paramihan ng huli. Ang gagawin nila, di gagayahin ka. Yung illegal na panghuli. Delikado po ang mga Pilipino dyan. Sa totoo, ang epal mo, para kang gagawa ng pelikula. May babala si PNP Chief Nicolas Torre III. Hindi mapopromote ang mga pulis na hindi papasa sa annual mandatory physical fitness test. Kasama po yan, sir, sa mga una po niyang direktiba. Isa pa ito. Yung mga pinapopromote ngayon, mga sinungaling. Yung mga gumagawa ng mabuti katulad ni Tatay Digong, ni Pastor Kibuloy, si Grijaldo, yung mga kinakasuhan katulad nila Banatbay, nila Ka Eric, nila Doc Loren, yung mga gumagawa ng mabuti, nagigipit. Yung mga napopromote, Torre, Fajardo, Remulla na ibalik pa sa kabinete. Nang tindi talaga. Tambaluslos, speaker. Na gusto niya, sir, ay maging physically fit po yung ating mga pulis. Annually naman po ay may nag-undergo po tayo ng mga physical fitness test.
O kailangan pa i-announce 'yan. 'Di ba Pahardo? Hindi ba kayo nachichipan sa ginagawa ninyo? Lahat, kada kibot, pagdalaw niya sa human rights, balita. Ngayon, may press con ka pa. Anong susunod bukas? Anong balita naman bukas? But this time around, ang gusto ng ating Chief PNP ay yung honest to goodness. Sige nga, tanungin ko kayo, yung mga nanonood dito. Bukas, ano naman kaya ang balita about Torre? Alam mo kung bakit? Alam na alam ko yung ganitong style. Ganito bago nagkasakit si Boying. Araw-araw siya nagpapa-press con. Kung hindi siya mismo, yung speaker niya, spokesperson niya. Kung hindi yung spokesperson niya, balita about him. Kikita mo yung yung Epal, Jollibee, bida-bida. Ganyan si Torre. Sige, hulaan tayo. Bukas, anong i-announce niyan? Hulaan ko. Si Torre ay nagja-jogging araw at gabi. Basta may maibalita lang. Na physical fitness test, hindi lang yung sa papel ka nakapasa. Ang mga babagsak ng 2 beses, hindi na rin mabibigyan ng pagkakataon para sa retraining. Mas magagampanan daw ng mga pulis ang kanilang tungkulin kung fit sila. Siguro po ang bawat pulis po ay magdadalawang isip na ibaliwala po ito dahil maapektuhan po yung kanilang promotion po. Bawal na ang malaki ang tiyan. Pero may special consideration naman daw ang mga pulis na mayroong medical condition. Para sa agenda, Ang tanong, Torre, kaya mo yan gawin sa mga general? Sige nga. Doon sa mga matataas ang posisyon, kaya mong gawin yan? Doon sa malalakas kay BBM, kaya mong gawin? Sige, bukas abangan namin yung balita about sa'yo, Torre, ha? O, next topic po tayo. O, ito si BP Sara, pag-usapan natin, umalis, pumunta ng Malaysia. Isang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, lumipad pa Malaysia si VP Sara kasama ang kanyang pamilya. Wala naman nakikitang problema rito ang Kamara. Ang mahalaga raw, gumugulong na ang proseso sa Senado. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. The House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Nako, may pa-effect ka pa dyan, abante. Ulitin ko, hindi bagay sa yung pangalang princess. Pangpitit yan eh. Hindi ba? Hindi po tayo ad hominem ha. Kasi, di ba, anong naiisip nyo pag sinabing princess? Di ba? Di ba pitit? Well, anyway, may pa-epekto si Abante. Okay lang daw, umalis si BP Sara. Ang importante, gumugulong na yung impeachment, ginalaw na yung baso. BBM, tamba, proud kayo sa mga nagiging spokesperson nyo. Si BBM, ang spokesperson niya ngayon, si Claire. Si Tamba naman, ito si Abante. So, puro babae, no? Tinatapatan na, alam mo, aatake kay BP Sara. Eh, syempre nga naman, medyo ang pangit pagka lalaki yung atake ng atake sa babae, no? So, siguro, kinukuha nila yung amor ng tapos talagang tirador, nakita ni Tamba na binanat-banatan nitong si Abante si Sara dahil binanatan ni Sara yung tatay, so gantihan niya, no? Diyan lang magaling yung mga spokesperson nitong magpinsan na ito. Tapos may binanggit pa to na ginalaw ng baso. Ang corny mo. Kasi ang ibig po sabihin diyan, 'di ba? Doon sa inyo, yung nung bata tayo, di ba? Baka di na ito naiintindihan ng mga kabataan ngayon eh. Yung spirit of the glass, di ba? So may kausapin kang espiritu, tapos tatanungin mo, tapos sasagot. So gagalawin nung espiritu yung baso, di ba? Ganun-ganun yung gaganon mo yung baso. Hindi mo alam, yung kaibigan mo lang gumagalaw no, niloloko kayo. Ito si Abante, yun ang ibig niyang sabihin. Ibig sabihin, gumalaw na rin sa wakas itong mga multong senador. Di ba? Parang ganun ang ibig niyang sabihin, itong mga multong senador na ito. Tagal-tagal niyong gumalaw, hindi kayo gumalaw. Nakinig na po ang Senado sa mga pahayag, hindi lang ng Kamara, kundi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ano to I will give credit when credit is due. Mahina si Abante. Magaling siya nung umatake siya kasi nagalit siya kay BP Sara. Napanood ko yung galit nito, talagang pumutok to dahil ininsulto ko yung tatay niya na nilabas yung picture na nakadila yung tatay. No? So galit na galit ito. Pero papansinin niyo ngayon, malayo siya kay Claire. Si Claire, epektibo pa eh.
with confidence. Vlogger po kasi yun. Hindi lang abogado yun si Claire. Vlogger yun eh. Kaya kapag kita mo pag umatake, atake talaga. No? Magaling. Ito, nawala na yung atake. Kasi yun lang, dala lang ng bugso ng damdamin, galit. Pero pagkatapos mawala na yung galit or may galit man, humupa na ng kaunti dahil lumipas ng ilang araw, tapos sasalang ka sa press con, nahalata nyo may nervyos. Na yung nervyos niya, hindi nyo nakikita kay Claire. Puna nyo? Malayo. Mas magaling, mali ka ng kuha tamba. Mas magaling yung nakuha ni BBM. Ganyan naman tayong Banateros eh. Hindi ko sinasabing tama si Claire. Ang sinasabi ko, kami Banateros, pupurihin namin, papalakpakan kung tama, pag mali, babanatan. Yung criteria na yun, yung bakbakan, yung banatan, mali man si Claire, fake news man si Claire, magaling siya ron. Malayo ka, marami ka pang kakainin, Attorney Princess. Matagal na raw hinihintay ng prosecution panel ang aksyon ng Senado para simulan na ang impeachment trial. At all systems go na sila sa kanilang trabaho. Pero isang araw bago ang nakatakdang reading ng Articles of Impeachment, lumipad patungong Malaysia si VP Sara Duterte. O baka pagbibintangan nyo naman, lumipad sa Malaysia si VP Sara. Baka sabihin nyo, tatakas. Guaranteed po, hindi tatakas yan. 1,000, 1 million, 1 billion%. Mas mataas pa sa bilyong-bilyong confidential funds ni BBM na porsyento na hindi tatakas si VP Sara. Yan lang pinapakita niya na business as usual. Yung another day in the office. Relax si VP Sara, hindi niya kailangan dito manipulahin yung mga senador. Alam niya, wala siyang ginawang masama. So, kalma lang siya. At kung matuloy ang impeachment, yun ang gusto niya. Oh, let the bloodbath begin. Ayon sa OVP, personal ang biyahe ng bise kasama ang kanyang pamilya. Mananatili raw si Duterte roon hanggang June 12 para dumalo sa isang program consultation kasama ang mga OFW. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano. Medyo naubusan ka ng English doon, attorney. hindi. Magaling yan, attorney yan. Magaling sa English yan. Medyo, yung nga, gaya na sabi ko, medyo nininervous pa siya. Diba? Malayo pa siya doon sa level ni Claire. Ano ang pag-serve at notify sa accused, no? Well, that ang requirement kasi dyan personal service, pero meron din namang nakalagay sa rules on what to do if personal service cannot be made. Ang importante, simulan na ng Senado yung trial para alam na din natin kung ano na yung magiging susunod na hakbang ng prosecutors at ano na ang mangyayari sa impeachment process. Alam mo, te, ano yung susunod na hakbang? Aayusin nyo. Kasi binalik ng Senado sa inyo. Binalik sa Kamara. Para ayusin nyo yan at gawin yung naaayon sa konstitusyon bago nyo ibalik sa Senado at saka naman didesisyonan ng 20th Congress, 20th Congress Senators kung itutuloy o hindi or anong proseso gagawin dyan. Kasi yun nga, ang sinabi natin na ang kine-question dito yung 1-year ban rule. Kasi isang beses ka lang pwede maghain ng complaint, impeachment complaint kada taon. Itong taon naka-4 na complaint sila. Yaan ang pinagtatalunan pa ngayon. But for the meantime, ayusin nyo muna bago ibalik. So, back to you. Sinagot Bilis din ng ng karma, no? tagapagsalita ng Kamara ang mga issue kaugnay sa umano'y pangingialam ni House Speaker Martin Romualdez sa impeachment. There are 350 members of the House of Representatives. These are elected officials in their legislative districts. Walang pwedeng magdikta o mag-utos sa kanila. Inaasahan ngayon ng Kamara na magiging faithful ang Senado sa mga nakasaad sa konstitusyon tungkol sa impeachment sa harap ng motion to kill the impeachment ng Yun na nga, di ba? Inaasahan na ang senador ay sumunod sa konstitusyon. Sumunod sila. Kaya ibinalik sa Kamara kasi mali yung sinubmit niyong article of impeachment diyan sa Senado. ilang senador. The Speaker has always said that he leaves it to the discretion of the Senate, no, on how they will act
on the impeachment trial. Nakikita mo, hugas kamay. Iniwan na namin sa senador. Yan ang palusot ni Tamba. Iniwan na namin sa mga senador kung anong gagawin nyo dyan sa impeachment na yan. Binalik sa inyo. Ang galing mo talaga, Cayetano. Ibinilik sa inyo. So, hindi pwede maghugas kamay ngayon si Tamba. Diba? Nasa sa inyo yan, senador. Binalik. So, ibig sabihin, kung ibabalik nyo ulit yan, lalo mahahalata na may kamay dyan si Tamba. Secondly, yung sinabi ni Chanco, ulitin ko, yung pumirma na bigyan ng pondo. Ano, magbibigay ka ulit para suportahan ka ng Kamara ulit patungkol dyan sa impeachment? Trial. But there are various experts and both from the academe and the legal sector that states na the senator judges cannot move to dismiss the trial on their own. Ngayong gumugulong na ang proseso, aasahan din daw ng Kamara na paglalaanan ng mga senador ng sapat na panahon ang paglilitis sa second highest official ng bansa. Para sa agenda. Alam nyo maganda rito, pagbalik doon sa Kamara, wala nang kontrol si Tamba. Unti-unti nawawala na eh. Diba? Neto si Duke Frasco nga, hindi pumirma doon sa support kay Tamba. At nababalitaan natin, marami pa. Baka mamaya, pinag-usapan doon, ang sinampahan ng impeachment, imbis na si Sara, si Bongbong pa. Nako! Masaya yun. Imbis na si Sara ang pinapa-impeach si Bongbong, binalik doon eh. Nako, matindi. Yun ang ikatutuwa at ikakaganda ng bansang Pilipinas kung nagkatotoo yun. Na pagbalik, impeachment na kay Bongbong Marcos. Nako, matindi yan.